And where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon? According to my sources, Harry Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024. Sino kaya ang tumutulong sa kanya? Oh no, for the BI. Nasaan na nga pala si Harry Roque? There's also an information na umalis po sila sometime December, and then yung information po na yon, after any information after, sorry Madam Chair, but we don't have any more information. Alam nyo ba na pumunta siyang Shanghai for one day? Meron pong information pero wala po kaming validated proof. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. So, wala rin naman hong holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then after that, wala na po kami information. And found supposedly saan sa US, ayon sa information? We don't have any information also, Madam Chair. And where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking? According to my sources, Harry Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024. Stayed in Shanghai for just one day and then flew out to the casino city of Macau. Sino kaya ang tumutulong sa kanya? In the meantime, the porousness of our borders is also making it easier for our kababayan to be trafficked to scam compounds in another country. Mayroon pong Pilipino na handa pong magkwento na sila ay nahikayat lumabas dahil daw nanalo sila ng all-expense paid trip to Thailand. Ngunit ang akala nilang once-in-a-lifetime memory, naging pangungot. Yaman din lang na ito ang topic natin, isa pong malaking shout-out sa ating pamahalaan para sa tinatayang higit na 100 mga Pilipino na trapped sa border ng Myanmar. Nailikas nga sila mula sa mga scam compounds pero dahil sa buhol-buhol na burokrasya, gawa ng 3 bansa ang nagko-coordinate, Thailand, Pilipinas at Myanmar, hindi pa sila na itatawid pa uwi. One of these individuals has reportedly been raped. Here are the conditions in the facility in Myanmar. At hindi po mga ito galing sa mga Pilipino doon dahil bawal sila kumuha ng photo, pero galing sa media na pinayagan mag-cover. I implore the executive, let us do what it takes to bring them home. This is about accountability. Accountability para sa pagtakas ni Alice Guo, but also in a larger sense, accountability for our failure to keep our borders safe and protect Filipinos. And last but not the least for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Is he still in Dubai? Madam Chair, we can't recall the dates anymore, but ang the last information that we had against on the couple, the Roques, umalis po ng Singapore yung wife, and then nagbound for Dubai. And there's also a sightings
sighting of Harry Roque also in Dubai. There's also an information na umalis po sila sometime December, and then yung information po na yon after, any information after, sorry Madam Chair, but we don't have any more information. Alam nyo ba na pumunta silang, or at least si Harry Roque pumunta sa Singapore sa loob ng isang araw? Um, Or rather, pumunta nang siya. Alam nyo ba na pumunta siyang Shanghai for 1 day? Meron pong information pero wala po kaming validated proof na nag-enter po siya ng China. At meron ba kayong information or validated proof na mula sa Shanghai, na isang araw lang ang tinagal niya doon, tumuloy siya sa Macau? Madam Chair, sorry, wala po kaming pero meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. So, wala rin naman hong holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then after that, wala na po kami information. Saan po siya sa Japan ayon sa information? Wala po kaming exact details. And bound supposedly saan sa US ayon sa information? We don't have any information also, Madam Chair. So do you know if he's still in Macau? Sorry, Madam Chair, we don't have any information. All right. Salamat, Chief Manahan. Sa informal channel po, Madam Chair, they are may mga information po sila na sinabi na walang results or wala hong information with regard to the arrival or departure of the GUOs on those particular dates. But ma'am, with regard to the written or official replies, the Bureau of Immigration haven't received any from those counterparts. So okay lang po ba yun sa atin? I mean, basta na lang din na lang natin malalaman kung paano nakaalis si Guo Huaping et al. Madam Chair, last year, the Bureau of Immigration submitted the report to your honorable office, Madam Chair. And with regard to any progress or developments as manifested last November, we will consult with, we will check from the Office of the Commissioner if there's any report submitted from November to this date, Madam Chair. But of course, sir, bago po kayong lahat pumunta rito sa hearing, siguro naman in-update na po kayo ng office ni Commissioner. So ibig pong sabihin, is this normal na susulat ang ating Bureau of Immigration sa mga counterparts nyo sa ibang mga bansa sa Asia, and aside from information through informal channels na wala silang resulta, na walang official and written reply at all, or ni walang informal information of something more substantive? Okay din po ba sa kanila yung ganon? Dun sa case po ng Guo case, ma'am, as I can remember, the Commissioner Tansinko at that time sent a letter, official letter to the Commissioner of Indonesia. Yun po yung naging way para ma-hold ng Indonesia government yung si Sheila and Cassandra, and eventually turned over to the Bureau of Immigration that time. So ang ginamit po dito is official letter by the BI to the Indonesian government. But with regard to possible routes or entries and exits, yung office naman po ng Intelligence Division, without any written or official letter,
consulting or asking informations via informal channels, ma'am. Um, Yun po yung nangyari dun sa... But it was no longer uh, Commissioner Tansinko who promised this subcommittee, promised me, promised our chair, Senator Coco Pimentel, that there would be an update, there would be a report. It was already Commissioner Viado. So, kasi kung titigil lang tayo sa ganitong status, we're inutil as a country. 4 na buwan na po and we still don't know how fugitives got past our borders undetected. And if you could tell the Committee on Record, Chief Manahan for the BI, in short, hindi pa po alam hanggang ngayon ng Bureau of Immigration. Will you make that of record? Yes, Honorable Chair. All right. That you can imagine the frustration that the whole committee and our chair, the Senate, would feel about this kind of a status na hindi pa natin ma-solve yung it shouldn't even be a mystery. It's a simple matter of fact na dapat by now nalalaman natin. Very regrettable po. Now, nung nakaraang taon, sinabi ng presidente na nung nakatakas si Guo Huaping, sinabi ng presidente na heads will roll. So, may update na po ba sa internal investigation naman sa BI sa mga opisyal nito na maaring sangkot o kasabwat sa pagtakas ni Guo Huaping? So, kung may update, ilan po ang nakasuhan, ilan po ang may administrative sanctions? Ma'am, we will check if there's any from the Office of the Commissioner, if there's any. Chief Manahan, you're the chief of the Intelligence Division. Do you know if there is an internal investigation or there's not? Meron po bang kinasuhan o wala? Meron po bang administratively sinasanction o wala? As far as I'm concerned, ma'am, wala pong alam kasi may ibang offices din po kasi ang tawag doon na in charge, which is the Board of Discipline or BOD, Board of Discipline, who conducts also investigation when it comes to personal matters, Madam Chair. But I suppose kahit Board of Discipline ang directly in charge, dapat alam din ng Intelligence Division. I can't imagine there's any other Intelligence Division of any other institution here na kung hindi man sila ang in charge directly sa isang internal investigation sa hanay nila. And in fairness to BI, I will ask similar questions of the other agencies. Hindi ko ma-imagine na may Intelligence Division ng ano pa mang institusyon dito who would be totally unaware kung merong internal investigation. Lalo na 4 na buwan na po mula nung huling itanong ito. So again, medyo magto-throw up ng hands ang subcommittee sa ganyang status. I mean, what is the BI doing if not finding out paano nakatakas si Guo Huaping? Then at the very least finding out kung mayroon ba at kung mayroon kung sino ang kasabwat sa loob ng bureau. Does the bureau even know kung saang border umalis si Guo Huaping? Saang border dito sa Pilipinas? Ma'am, we will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings, Madam Chair. So we don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coast man lang ng archipelago natin siya tumakas. And I mean, ang Senate kasi treaty-making body, so laging top of mind din namin yung ibang mga bansa. Sulat po ng sulat ang Bureau
sa ibang mga gobyerno, sa ibang mga bureaus of immigration ng ibang mga gobyerno. Hanggang ngayon, wala pa silang official reply. So, tapos na ba yun? Okay na ba yun? How does the BI even feel about this? Okay po ba yung ganito, Chief? Um, I fully agree, Madam Chair. We will submit um, any compliance report as soon as possible, Madam Chair, to your office. The soonest possible was last year, Director. Uh, Paulit-ulit po yung ganyang mga, we will submit. Ano, haba po ng pasensya ng subcommittee na ito at ng mga miyembro at ng chair. Kung ako kayo, nakakainis yung ibang mga Bureau of Immigration na ibang mga bansa. Wala man lang maibigay na maayos na sagot. It is totally unacceptable.